Bago ko umpisahan ang kwentong ito, magpapasalamat po muna ako sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Kung sino ka man ay sana'y pagpalain ka palagi at hindi mauubusan ng swerte. Mag-umpisa na tayo. Malayo pa itanaw na ni Asol ang isang babae na nakatayo, hindi malayo sa harap ng gate ng palasyo. Alam niyang tao ito at hindi pamilyar sa kanya. Bigla niyang naalala ang grupo ng isang babaylan na dati ay tumawid sa kanilang mundo para lang magnakaw ng mga anting-anting at mutya. Para gamitin sa masamang gawain ng mga ito. Ang umabuso sa mga inosenteng tao, iyon ang misyon ng mga itim na babaylan. Bilang utos sa mga ito ng agalong dyablo. Kaya nang malapitan na niya ang babae, ay agad niya itong ginamitan ng kapangyarihan. Inunahan na niya ito bago pa man siya nito maisipan ng masama. Labas tanganan ka. Bakit ka narito sa aming daigdig? Espiya ka ng mga babaylang itim, galing sa mundo ng mga tao. Ikaw ang ginagamit nila para magnakaw ng mga mutya at anding-anting dito sa aming mundo. Para gawin lang sa masasamang paraan. Sigaw ng binata. Hindi totoo yan. Wala akong alam sa ganyan. Nagulat nga rin ako at bakit bigla na lang akong narito. Depensa ni Lorena. Ang maangan ka pa. Sigaw nito at mas lalo pang nilkasan ang kapangyarihan. Halos mapasayaw na rin si Lorena sa sobrang kati ng kanyang buong katawan. Buti na lang at lumabas si Argos para sana mag-ikot. Nakita nito ang anak na pinaparusahan si Lorena. Kaya agad nitong pinigil ang anak. Hindi siya kalaban na Sol. Kaya si Lorena. Kasambahay siya ng kuya sa pero mo. Nito. Tsaka lang tumigil sa Asol. Dumiretso siya papasok ng palasyo habang galit na bumubulong-bulong sa sarili. Dumiretso muna siya sa kwadra ng kabayo para ihatid doon si Goldie, ang kanyang gintong kabayo. Hindi niya inasahan kasama ulit ang kuya sa pero niya ng kanyang ama at mga kapatid pabalik sa kanilang mundo. Nagdala pa ang mga ito ng ibang tao kaya mas lalo siyang nadismaya sa kanyang ama. Masyado itong nagtitiwala sa mga tao na halos lahat ng gagaya ng mga ito ay yaman lang ang habol. Paano kung kaya lang sumama ang babaeng iyon? Dahil gustong magbitbit ng ginto pabalik sa mundo ng mga tao. Sobrang mahal pa naman ang ginto, kaya tiyak na iyon talaga ang nasa isipan ng mga tao kapag makikita ang nagkalat na ginto sa kanilang kaharian. Sinalubong siya ng katulong dahil naghihintay sa kanya ang lahat sa mesa. Pagkarating doon ay halos sa kanya nakatingin ang lahat. Naroon na rin ang kaninang babae na nakaaway niya. At gaya ng kanyang inaasahan, sa kanya ito nakatitig. Tahimik siyang umupo sa katapat nito. Iyon lang din ang naiwang bakante na silya sa mahabang mesa. Nang makaupo na siya, ay kanya-kanyang sandok na ito ng mga pagkaing nakahain. Balak ng kaharap niyang babae na kunin ang mangkok ng kaning itim. Kaya mabilis niya itong inagaw at inilayaw dito. Huwag kang kumain nito. Kung may balak kang pumirmi dito ay hindi pwede. Prangkang wika ni Asol kay Lorena. Ang sungit mo naman, ang damot mo pa. Kung ikaw pumunta sa mundo namin, hindi kita pagdadamutan. Marami kaming pananim sa amin, gaya ng saging, kamote at mga gulay. Mahirap kami pero minsan hindi kami naghangad ng sobra. Kontento kami kung anong bahay meron kami. Hindi namin ginawang manakit ng damdamin ng kapwa. Natahimik si Asol sa huling sinabi ni Lorena. Maging ang lahat ay hindi nakapagsalita. Ang reyna ay tila natuwa kay Lorena. Kaya titig na titig ito sa dalaga habang nakangiti. Tama ang sinabi ni Asol. Huwag kang kumain ng mga pagkaing itim na nakahain. Kung gusto mong makabalik pa sa iyong pamilya. At saka, pasensyahan mo na siya, Lorena. Ganyan lang siya magsalita pero mabait yan. Litanya ni Sapiro.
Sinulyapan lang ni Asol ang kuya niya at nagpatuloy na sa pagkain. Wala nang umimik pa at kanya-kanyang tayuan na ang lahat matapos kumain. Maliban kay Lorena na nagpaiwan dahil balak nitong ito ang magliligpit at maglilinis ng mga kinainan. Alam ko na iyang nasa utak mo. Hindi mo na kailangan gawin dahil may mga katulong dito. Tsaka bawal ditong nagsisilbi ang mga bisita. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na. Utos ni Asol. Sigurado po kayo mahal na prinsipe. Kasi po hindi ko alam kung kailan kami babalik sa aming mundo. Mamaya matagalan kami dito ay magrereklamo ka na naman na pabigat ako. Tinitigan lang ito ni Asol. Pagkatapos ay maotoridad na inutusan itong pumasok sa nakalaang silid nito. Nakita niyang takot sa mga mata nito, kaya patakbong pumasok ito sa isang silid. Unang beses na naging ganito siya sa isang babae. Ramdam niyang natutuwa siya rito. Simula nang matitigan niya ito kanina habang kumakain, ay nakikita niyang kabutihan ng puso nito. Kakaiba rin ang taglay na ganda. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili na hindi mahulog ang loob dahil hindi sila pwede. Immortal siya at mortal ito. Malabong mangyari na magkaroon sila ng happy ending. Gugustuhin man niya ay may limitasyon pa rin ang lahat. Kaya ayaw niya. Dahil pareho lamang silang masasaktan. Habang nakatanaw sa malayo, ay malalim ang kanyang iniisip. Hindi niya namalayan ang paglapit ng kanyang ama na nababasa ang kanyang isip at damdamin. Mukhang pumapag-ibig na rin itong prinsipe Asol ko. At gulong-gulo ang isipan na. Puna nito. Hindi na siya makaiwas pa o makapagsinungaling dahil natural sa kanilang mga engkanto na mababasa ang utak at galaw ng isang nilalang o kapareho. Sumipsip na lamang siya muli ng wine bago tumitig sa kanyang ama na noon ay titig na titig pa rin sa kanya. Ikaw ba, ama? Noon bang umibig ka sa isang mortal? Naisip mo rin ba na maaari ka masaktan o siya na iyong iniibig? Nagulat si Argo sa kanyang naging tanong. Muli lamang nitong naalalang masakit na nakaraan sa babaeng mortal na inibig. Kung saan ay sapilitan niyang inangkin si Imelda para lang magkaroon sila ng anak at hindi maputol ang kanilang ugnayan dito. Mali man na hindi nito pinagsisihan iyon dahil may isang sapero na naging bunga ng pag-ibig nito na isang mortal. At kahit hindi man sila nagkatuluyan, sa wakas ay naging maayos naman ang kanilang relasyon bilang gabay na lamang sa kanilang anak. Ipinaliwanag pa nito sa kanya na hindi dapat matakot kapag umiibig. Lahat ay dadaan sa kabiguan at nasa sarili pa rin iyon kung kailangan magpatuloy o kailangan ng sumuko. Kung ano man ang magiging desisyon mo, ay walang hahadlang sa iyo, Asol. Tanging sarili mo lang ang magpapasya ng para sa sarili mo. Ngayon lang ang kaya naming ibigay sa iyo. Wika pa ni Argos bago tuluyang magpaalam sa anak. Naiwan naman siyang tulala hanggang sa naisipan niyang puntahan ang dalaga sa kwarto nito. Alam niyang tulog ito, kaya malaya niya itong matitigan ng matagal. Kung pwede lang na hindi na ito babalik pa sa mundo ng mga mortal at sa kanilang palasyo na lamang pipirme. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at gamit lang ang kanyang isip ay napunta siya sa kwarto kung nasaan ang dalaga. Unti-unting lumitaw ang bulto ng kanyang katawan sa harapan ng kama ng dalaga. Gaya ng kanyang inasahan, itulog ito at halatang pagod. Malaya niya itong matitigan. Halos hindi siya magsawa na hagurin ng tingin ang amo nitong mukha. Sana lang makuha ko ang loob mo, balang araw, aniya. Gusto niyang pumasok sa panaginip ng dalaga, subalit pinigil niya ang kanyang sarili. Kailangan muna niyang pag-isipan ng mabuti at ayaw rin niyang maging paasa.
Kung darating man ang araw na magpaparamdam siya sa dalaga, ay kapag sigurado na siya at buo na ang loob na pasukin ang masilimuot na bagay. Bilang hindi sila talo sa kani-kanilang katauhan. Biglang napaungol ang dalaga habang natutulog. Kaya nagulat siya at biglang ginagawang invisible ang sarili. Diretso ring lumabas at pumasok na rin sa sarili niyang kwarto. Kailangan na rin niyang magpahinga dahil malalim na ang gabi at sobrang tahimik na ng buong paligid. Kinabukasan pagkagising niya ay nagtitipon ang kanyang mga kapatid at mga magulang, kasama ang kanilang mga panauhin. Lumapit siya sa mga ito at napag-alaman niyang magpapaalam na ang kuya sa pero niya at ang dalawang kasama dahil babalik na sa kanilang mundo. Agad siyang tumalikod dahil ayaw niyang makita ang mga ito. Nasasaktan at nalulungkot siya dahil mangungulila siya sa presensya ni Lorena. Ngunit nakailang hakbang pa lang siya nang tawagin ang kanyang ama. Asol, babalik na sila sa kanilang mundo. Wala ka bang sasabihin? Tanong ng ama. Hindi siya lumingon. Tumingin lang siya sa kanyang gilid saglit at pagkatapos ay dumiretso ng umalis. Mataas pa rin ang kanyang garbo, lalo na sa kanyang kuya. Ayaw pa rin niyang tanggapin na ito ang kanyang kapatid. Hinayaan na lamang siya ng lahat, maliban sa kanyang ina na hindi tumitigil sa pagpapaalala ng lahat. Naga rin itong pinapayo na kailangang magpatawad. Hindi naman ang trono sa kaharian ang totoong dahilan kung bakit siya galit kay Sapiro. Galit siya dahil pagkaramdam niya ay ito ang dahilan ng pagloloko ng kanyang ama sa kanyang ina. At paanong paliwanag na Rena ligaya sa kanya ay ayaw niyang makinig. Sobrang bait kasi ng kanyang ina, kaya tingin niya ay nagpapaabuso lang ito. Pagkalabas niya ng kwarto ay wala na ang mga ito. Agad na balot ng lungkot ang kanyang puso. Nahuli ng bunso niyang kapatid ang kanyang reaksyon, kaya tinudyo siya nito. Ayaw pa kasi umamin na may gusto ka kay Lorena. Wika nito habang padaan sa kanyang harapan. Hindi siya umimik. Ngunit nang makalampas na ito ay hindi niya napigil ang sarili. Rida, sambit pa niya. Bakit kuya? Ang ino ba ni Sapiro mabait din? Kapag kaya pupunta rin ako sa kanilang mundo, matatanggap din kaya niya ako doon? Tanong nito. Oo naman Kuya Asol. Sobrang bait ng nanay ni Kuya Sapiro. Abay teka, kailan ka pa nagka-interes na pumunta sa mundo ng mga mortal? Dahil kay Ate Lorena ano? Hindi mo matiis. Gusto mo rin siyang makita. Imbis na sumagot siya ng maayos, ay napikon siya dito. Alam mo, ang mabuti pa ay turuan mo na lang ako ng ligusan papunta sa bahay nila. Para hindi naman ako maligaw. Yun lang. Kailangan si Amang Hari ang kausapin mo tungkol dyan, kuya. Wala din kasi akong alam eh. Napakamot na lamang siya ng batok. Tiyak na tutudyuin siya ng kanyang ama. Ang naisana niya ay lihim lang siyang pupuslit sa mundo ng mga tao. Ngunit hindi siya makarating doon kung hindi sa tulong ng ama. Ayos lang yan anak. Ganyan talaga. Nabubuhay tayo para umibig. Kaya huwag mong pigilan ang sarili mo. Wala ring mawawala kung subukan mo. Masasaktan ka minsan, lalo na kung ang taong pinipilit mong maging sayo ay hindi nakatadahan ng maging kabiyak mo. Pero ganoon talaga. Parang sugal lang din yan. Minsan panalo, minsan talo. Kailangan mo lang maging positibo sa lahat ng bagay, Asol. Mahabang payo ng ama. Tsaka siya nito ginawa ng portal. Hindi pa siya handa kung paano harapin ang dalaga at ang kapatid na kalahati ng katauhan ay tao. Pero subukan niyang kilalanin at tanggapin si Sapiro bilang kapatid. Iyon na rin ang kanyang alibay para makalapit kay Lorena. Pagkarating sa mundo ng mga tao, ay diretso siya sa kwarto ni Sapiro. Napabangon ito sa gulat ng bigla siyang bumungad mula sa harapan ng banyo.
Asol, nagulat naman ako sa'yo. Mabuti at naisipan mong mamasyal dito. Masayang wika ni Sapiro. Ayos lang ba na dumito muna ako sa bahay mo, aking kapatid? Tanong niya. Lumiwanag ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Sapiro. Iyon ang hinihintay nito, ang tawagin niyang kapatid. Oo naman, Asol. Ang saya ko. Ano mo ba yun? Hinintay ko talaga ang pagkakataong ito. Tawagin mo akong kapatid. Huwag kang mag-alala, Asol. Kahit anong oras ay pwede kang mamasyal dito. Kahit ilang araw mo gustong dumito, ay walang problema. Ngumiti lamang siya. Nangiyain siya nitong bumaba para kumain, ay hindi siya tumanggi. Sabik na rin siya makita si Lorena. Naabutan nga nila itong naglilinis ng kusina. Hindi niya alam kung anong meron sa dalaga, at ganoon na lamang lumakas ang pintig ng kanyang puso tuwing kaharap niya ito. Dismayado siya dahil nakakunot lang ang noo nito habang nakatitig. Kaani mo'y inaalala kung saan siya nito nakita. Lorena, ipaganda mo kami ng pandesal at kape ni Asol. Utos ni Sapiro. Ay, sige po, kuya. Mabilis na sagot nito. Kumuha kagad ito ng thermos na may lamang mainit na tubig at nagsalin sa 2 tasa. Hindi na siya kumikisap habang titig na titig kay Lorena. Napansin iyon ni Sapiro, kaya lihim din itong napangiti. Maganda si Lorena, hindi ba? Mabait ang batang iyan. Mapagmahal sa mga magulang. Ani Sapiro. Napakamot siya ng ulo, sabay baling ng ulo sa bintanang katapat sa kanya. Hindi naman kagandahan, aniya. Ngumiti si Sapiro habang nakatitig sa kanya nang may pagkakilatis. Alam mo, hindi mo may tatago sa akin ang nararamdaman mo. Tsaka ikaw lang din ang mahihirapan kung pipilitin mong itago yung naramdaman mo sa dalaga. Kaya kung ako sa'yo, kunin mo na ang loob niya habang maaga pa. Hindi na siya umibig. May dumating na kotse kaya tumayo si Sapiro. Sakto ring palapit na sa kanila si Lorena. Lorena, samahan mo munang magkape si Asol. Ikaw na ang bahala sa kanya. Nandiyan na si Criselda. Kailangan na naming umalis. Pasensya ka na, kapatid ko. Kailangan muna kitang ihabilin kay Lorena. May importante kasi kaming lakad ni Criselda ngayon. Babawi na lang ako sa'yo sa ibang araw. Walang problema, kuya. Ingat kayo. Ang mabilis niyang sagot. Masaya siya dahil masusulo niya ang dalaga. Ngunit hindi niya alam kung paano ito harapin. Kaya susungitan na lang niya ito para maitago niyang totoong nararamdaman niya dito. Ito na po yung kape niyo, sir. Bulok ng dalaga. Tinignan niya saglit ito sa mga mata. Hindi man lang siya makatagal sa pagkatitig dito dahil sobrang palaban. Tila nanunumbat ang paraan ng pagtitig nito. Ngunit hindi siya dapat magpapatalo. Katulong lang ito. Kaya wala itong karapatan na tratuhin siya ng ganon. Ano ba to? Ang tamis. Palitan mo. Asik niya. Tila nataranta naman itong sumunod. Nagtimpla itong muli at binigay sa kanya. Ngunit dahil sa kapilyuhan ay muli na naman siyang nagreklamo. Nananadya ka ba? Ayusin mong pagtimpla. Hindi masarap. Singhal niya. Naubos na ang pasyensya ng dalaga kaya hindi na napigil nito ang mapasagot sa kanya. Malamang ibang panlasa mo dahil engkanto ka. Anong gusto mong ilagay ko? Asin ba? Nagulat siya sa sinabi nito. Baka nga tutuhanin nito. Takot pa naman siya sa asin. Kita mo, natahimik sa asin. Alam ko ang kahinaan mo, ano. Kaya sige, sungitan mo pa ako. Sasabuyan na talaga kita ng asin. Bigla siyang natahimik sa gulat. Hindi niya akalaing palaban ito. Yan, anong pakiramdam ng sinusungitan? Masakit hindi ba? Binabalik ko lang sa'yo. Namimihasa ka na eh. Wika pa ng dalaga. Hindi pa rin siya umimik.
Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mukhang naunahan siya ng dalaga sa katapangan. Inumin mo na iyang kape mo, Sir Asol. Wala akong binago sa timpla ko. Pareho pa rin yan. At para sabihin ko sa iyo, paborito ni Kuya Sapero ang timpla ng kape ko. Kaya hindi mo ako mauuto. May galit ka lang sa akin kaya kaganyan. Litaan niya pa rin ng dalaga. Pasok si Aling Imelda. Nang marinig nito na tila ba nagsisermon si Lorena. Nagtataka ito dahil si Asol lang ang bisita nila sa bahay. Kaya malamang ito lang ang kausap ni Lorena dahil may nilakad sina Sapiro. Lorena, anong ginagawa mo? Pasensya na, Nanay Imelda. Teka lang, siya ba si Prinsipe Asol? Ang kapatid ni Sapiro? Nasalubong ko kasi sila Griselda at nabanggit niya sa akin. Sambit ni Aling Imelda. Opo, Nay Imelda. Kung ganoon, tratuhin mo siya ng maayos. Utos nito. Tila nakahanap ng kakampi si Asol sa mga oras na iyon. Hindi niya alam kung bakit biglang nawala ang kanyang otoridad. Gayong alam niyang mataas ang kanyang posisyon. Mayaman at maraming nakayuko at nakalahod sa kanya. Ngunit sa isang babaeng katulong lang siya naging tiklop. Pasensya ka na, Nanay Imelda, ha? Hindi ko na kasi matiis ang kasungitan ng engkantong ito eh. Akala ba niya nasa palasyo pa siya sa kanilang mundo? Hoy Lorena, ayusin mong pananalita mo sa harap ni Prinsipe Asol. Tsaka kapag malaman ni Sapero na ginaganyan mo ang kapatid niya, ay tiyak na magagalit iyon. Baka pauwiin ka pa. Pananakot ni Aling Imelda sa dalaga. Hindi mangyayari iyon, na Imelda. Hindi hamak na mas mabait si Kuya kaysa sa lalaking ito. At alam ni Kuya ang ugali ng kapatid niya, kaya tiyak akong maiintindihan niya ako. Pagpupumilit ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang si Aling Imelda. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ikaw talaga, Lorena. Sundin mo na lang lahat ng utos ni Prinsipe Asol. Narinig mo ba? Na Imelda. Reklamo pa rin ito. Narinig mo ba, Lorena? Oo lang at hindi. Baka nakalimutan mong ako pa rin ang nagpapasahod sa iyo. Ayaw ko na tratuhin mo ang prinsipe ng ganyan. Hindi maganda at nakakahiya sa pamilya nila, Lorena. Saka lang natahimik si Lorena nang mapagtanto na seryoso si Aring Imelda sa pagsaway sa kanya. Pasensya na, Nanay. Naiinis kasi ako dyan eh. Ginamitan ba naman ako ng kapangyarihan? Nilagyan ng kati-kati ang buo kong katawan. Mabuti na lang nakita ng ama niya. Kung hindi ay malamang magdusa ako ng matagal. Mali, Lorena. Hindi ka dapat gumaganti. Sigurado naman akong may rason kung bakit niya iyon ginawa. Pangaral dito ng Ali. Pasensya na po ulit, Nanay Imelda. Hinging paumanin ito. O siya, maiwan ko muna kayo dito. Kailangan ko ng mamalengke dahil wala na tayong stock na pang-ulam sa ating ref. Nito at nagpaalam na. Muli silang naiwan na dalawa. Paglabas ni Aling Imelda sa pintuan, ay agad tumingin si Lorena sa kanya. Nagulat ito nang makitang nakatitig siya rito kanina pa. Anong balak mo na naman? Huwag mo kong subukan ngayon. May baon akong asin sa bulsa. Isasaboy ko talaga sa iyo to kapag may gagawin kang hindi maganda. Palma lang, Lorena. Talagang ang laki ng galit mo sa akin. Sinusubukan lang kita. Hindi na ako mabait katulad ng dati. Nadala na ako sa mga pinagdadaanan ko sa buhay. Kaya kung may balak kang maltratuhin din ako, uunahan na kita. Kasi kaya kong libanan ng isang katulad mo. Napalabi na lamang siya habang natutuwang tignan ang dalaga. Ngunit biglang bumalik sa kanyang utak ang sinabi nitong pangmaltrato. Teka lang,
Anong sabi mong minaltrato ka? Pwede ko bang malaman kung sino ang may gawa sa iyo ng bagay na yon? Tumingin ito sa kanya ng nag-aalangan at may lungkot sa mga mata. Nakita niya ang pagdilim ng mukha ng dalaga. Ramdam niyang mabigat ang pinagdadaanan nito. Ay, huwag na pala. Uwi ka ng engkanto. Pareho na silang natahimik. Si Lorena ay nakatingin lang sa malayo at inaalala nito ang mapait na nangyari sa kamay ng dating amo. Baka gusto mong ilabas ang mga hinanakit mo. Nandito naman ako. Makikinig ako sa iyo. Baka iniisip mo na sobrang sama ko talaga. Hindi ako ganon. Kung nagamitan man kita ng kapangyarihan noong nasa aming mundo tayo, hindi ko sinasadya. Inakala ko lang talaga na isa kang babaylan at may masamang intensyon sa aming mundo. Mahabang paliwanag niya sa dalaga. Tumingin lang ito ulit saglit sa kanya. Hindi nabawasan ang bigat ng ekspresyon nito sa mukha at halatang wala itong plano na magkwento. Nababasa ko sa mga mata mo ang matinding galit mo sa akin. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong ipakita sa iyo na mabuti rin akong nilalang. Mali lang ang unang pagkakilala mo sa akin. Paliwanag pa rin ito. Pwede ba Prinsipe Asol? Tumahimik ka na lang. Sige kung mabait ka, edi mabait ka. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Kung may iuutos ka pala ay tawagin mo lang ako. Nasa kwarto lang ako, nandyan lang sa malapit. Anya, sabay talikod sa binata. Naiwan siyang tahimik na nakasunod ang tingin kay Lorena. Ramdam niya ang kawalang gana ng dalaga na harapin siya. Ayaw siya nitong kausapin at tila ayaw rin siya nitong kaharap o makita man lang. Balak niyang ipakita sa dalaga na isa rin siyang mabait na engkanto katulad ng kanyang kapatid. Kaya determinado siyang kunin ang loob nito kahit sa anong paraan. Kung kailangan niyang ibaba ang sarili sa kabila ng kanyang pagiging prinsipe at makapangyarihan sa kanilang daigdig, ay gagawin niya. Hapo niyo ng utusan ni Aling Imelda sa Lorena na pumunta sa palengke. May nakalimutan itong mga sangkap sa pagluluto. Kaya kinakailangan pa ni Lorena na pumunta sa palengke. Kabisado na rin naman ni Lorena kung ano at saan madalas mabibili ang mga kailangan ni Aling Imelda. Dahil minsan ay magkasama sila sa pamamalengke. Paalis na ito nang biglang lumabas si Prinsipe Asol. Nanay Imelda, sasamahan ko na lang po si Lorena. Nito. Abay, mas mabuti pa nga siguro Asol. Pero ayos lang ba sa iyo? Oo naman po. Mabilis na sagot niya. Himik lang si Lorena na nakatingin sa kanya. Parang ayaw pa nitong sumama siya. Ngunit dahil kagustuhan iyon ni Aling Imelda, ay wala itong magagawa. Habang naglalakad palabas, ay tahimik lang si Lorena. Wala itong lingon-likod kung saan nakasunod si Prinsipe Asol. Lapit hapon na kaya binilisan nila ang lakad patungo sa paradahan ng tricycle. Biglang may dalawang lalaki ang sumipot mula sa isang kanto, kung saan di kalayuan iyon sa paradahan. Nilapitan nito sa Lorena para makipagharutan. Bede, mag-isa ka ngayon ha. Samahan ka na lang namin. Delikado kapag ganitong paggabi na. Alok ng isa sa mga ito kay Lorena. Hindi, may kasama ako. Matabang nitong sagot. Sabay lingon ito sa kanya. Sean, wala ka namang kasama ha. Baliw ka yata. Sayang, maganda ka sana. May sayad ka lang sa utak. Nito. Sabay tawa ng malakas. Sumabay na rin makipagtawanan ng kasama nito. Kumunot ang noo ni Lorena habang nakatingin sa kanya. Ano ba Prinsipe Asol? Bakit hindi ka nila makita? Inis na tanong nito sa kanya. Prinsipe, may sayad nga ito. Halika na tol,
Wala tayong mapapala sa babaeng ito. May sayad na, may saltik pa. Uwi ka ng isa at tinawanan muli si Lorena. Bigla niyang hinipa ng dalawa, kaya bigla na lang ang mga itong natigil sa pagtawa, sabay sapo sa kani-kanilang tiyan. Alumpihit ang mga ito sa sakit at wala pa ring ibang sinisisi kundi si Lorena. Impact na kano? Ikaw ang may gawa nito sa amin. Sumbat nito kay Lorena. Napakunot noo ang dalaga sa bailing. Tinignan mo na siya nito bago nagsalita. Bakit ako? Siya, wala naman akong kapangyarihan. Si Prinsipe Azul ang may kagagawan niyan. Uwi ka pa nito sabay turo sa kanya. Ngunit hindi siya makikita ng mga ito. Kaya mas lalo pang natakot at mabilis na sumibat palayo ang dalawa. Ano ba, Prinsipe Azul? Bakit ba kay hilig mong ipahamak ako? Sigurado akong nakilala ako ng dalawa. Ano na lang ang pagkakilala nila sa akin? Isang baliw na halimaw. Hayop ka talaga, Prinsipe Azul. Wala kang puso. Galit na sumbat nito sa kanya. Bastos kasi yung mga yun. Tinuruan ko lang ng leksyon. Pasalamat ka nga, pinagtatanggol pa kita sa mga yon. Ganoon. Pinagtanggol mo ako. Bobo ka ba? Pinahamak mo ako sa mga yon. Di sana nagpakita ka rin. Para naman masabi mong may bayag ka rin. Ginawa mo pa akong pain. Galit na reklamo ng dalaga. Natahimik siya at napagtanto na mali nga pala ang kanyang ginawa. Sana pala hinarap lamang niya ang mga iyon. Naging invisible pa siya sa mga mata ng mga iyon. Inakala niyang mas ligtas si Lorena kung hindi siya makikita ng iba. Maling estratehiya pala ang ginamit niya. Bawas score na naman siya sa dalaga. Imbis na mapalapit ang loob nito, ay mas lalo pang lumala ang galit nito sa kanya. Pasensya ka na, Lorena. Hindi ko naisip ang bagay na iyon. Inging paumanhin niya rito. Tinitigan lang siya nito ng masama at tahimik na nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa paradahan ng tricycle at hanggang marating na nila ang palengke, ay nananatili itong tahimik lang. Kaya kinausap niya ito upang alawin. Lorena, baka sakaling kailangan mo ng kausap. Nandito lang ako ha. Hindi ako invisible. Pwede mo na akong kausap. Aniya sa dalaga. Wag na. Tumahimik ka na lang. Mamaya mapagkamalan na naman akong may sayad. Hindi na nga ako naging invisible. Kausapin mo naman ako. Prinsipe Azul, tumahimik ka. Sasabihin na naman nila ako'y baliw dahil walang prinsipe na nakatira sa Pilipinas. Hindi, Azul na lang. Hindi naman issue sa akin kung Azul lang ang itawag mo sa akin. Ikaw lang naman ang tumatawag sa akin ng prinsipe eh. Pamimilit pa rin niya dito. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Alam niyang naging makulit siya rito. Ngunit gusto niya lagi itong kausap. Ang kulit mo talaga. Ganyan ba talaga ang mga engkanto? Makukulit? Hindi ko alam. Gusto lang naman kitang kausap eh. Gusto ko lang maging malapit sa'yo at bumawi sa'yo. Kasi masama ako sa akala mo. Hindi naman ako ganun kasama, Lorena. Aniya. Tila ba desperado na siyang makuha ang loob nito, na siya mismo ang naging dahilan kung bakit naging malayo ito sa kanya. Isang binatang tindero ang tumawag ng pansin kay Lorena. Agad siyang napatingin sa dalaga at ganon na lamang ang pagdilim ng kanyang mukha. Nang makita ang matamis na ngiti ng dalaga habang nakatingin sa binatang tindero. Hindi pa niya nasilayan iyon sa mukha ng dalaga kapag silang dalawang nag-uusap. Nagseselos tuloy siya rito. Hindi niya mapigil iyon. Alam niyang may gusto talaga siya sa dalaga. Mahal na niya ito. Kaya gusto niyang batukan ng binatang kaharap. Yung hindi lang alam na Lorena kung ano ang kaya niyang gawin, ay kanina pa itong lalaki nag-alumpihit sa sakit ng tiyan nito. Kaso ay ayaw niyang madismaya ang dalaga. Baka mas lalo pa itong magalit kapag dinagdagan pa niya. Yun, Suki, malaki ng tawad mo dyan. Bukas ulit ha.
Balik ka dito. Nakakangiti pa ang wika ng tendero. Bayadan ko na lang ang tawad. Mayaman kami. Di namin kailangan ng pasobra. O ito pera. Sa ino ang sukli. Napabusangot niyang wika sa tendero na biglang suyingit niya. Napakunot na lamang ng noo si Lorena habang nakatingin sa kanya. Bakit may pera itong dala at bigla itong sumingit? Kanina pa ito nawiwarduhan sa kanyang mga kilos. Hanggang pagdating ng bahay ay pagkaramdam na Lorena ay nakabakod siya rito. Ngunit wala siyang pakialam. Ayaw niyang may kausap na lalaki ang dalaga dahil nagsiselos agad siya. Lalo na at isa siyang engkanto, samantalang ang mga aaligid kay Lorena ay pareho nitong tao. Alam niyang malabo na magustuhan siya ng dalaga dahil galing siya sa ibang daigdig. Subalit gagawin niya ang lahat kahit pagaano katagal man siyang maghihintay na umayos ang pakikitungo nito sa kanya. Nanay, ako na po ang bahala dito sa kusina. Pahinga ka na po. Saad ni Lorena sa matanda. Sigurado ka ba? Tanong nito. Oo naman nanay. Gamay ko na ho itong patahe para kay Kuya Sapero at sa kanyang asawa. Sige, tanungin mo na lang din si Asol kung anong gusto niyang hapunan. Habol na wika ng matanda habang paakyat ng hagdan. Hindi na ito sumagot, bagos ay tinignan lang siya nito at bumalik sa paghihimay ng gulay na isasahog nito sa kare-kare. Anong ulam ba kamahalan? Tanong nito sa kanya na tila may pangungot siya. Hindi naman ako maarte sa pagkain, kahit ano lang, ayos na sa akin. Talaga ba? Oo nga Lorena, bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Naging mabait na nga ako sa iyo. Kailan ba tayo maging magkaibigan? Talaga ba? Mahirap ako. Katulong, mababang uri ng nilalang. Saka mababang uri pa ng babae. Gugustuhin mo pa ba ako maging kaibigan? Tila nangungot siyang tanong nito na may kasamang pamamaliit sa sarili. Huwag mong maliitin ang sarili mo, Lorena. Kahit magkaiba tayo ng uring nilalang, kahit may mas angat at mas maginhawa sa buhay, isa pa rin ang nagbibigay sa atin ng hininga. Kaya pareho at pantay pa rin tayo. Hindi umimik ang dalaga. Hindi na rin siya umimik pa. Tinignan na lang niya ang ginagawa nito. Naisip niyang tulungan ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Iniwan niya lahat ng naiwang sangkap. Nagulat si Lorena nang makita ang mga gulay sa harapan na tapos nang nahiwa. Ngiti-ngiti pa siya sa akalang matutuwa ang dalaga. Ngunit gano'n na lang ang pangamba niya nang makitang pagdilim ng mukha nito. Napahilamos ito ng mukha at pagkatapos ay napakamot sa ulo. Tinignan siya nito ng masama kaya nagmistula siyang isang tuta na natatakot mapagalitan ng amo. Anong ginawa mo, prinsipe? Tanong nito. Wala, gusto ko lang naman na makatulong para mabilis kang makatapos. Hindi naman ganito kapino ang paghiwa nito. Ano ito? Bawang at sibuyas na panggisa? Hindi ba dapat ganyan? Akala ko kasi pantay lahat. Sagot niya nakabado pa rin. Ang akala niya ay makapagpasikat siya sa harap ng dalaga. Ngunit nadagdagan lang pala ang lahat ng kapalpakang nagawa niya. Parang gusto na lang niya tuloy bumalik sa kabilang dimensyon. Mukhang malabo nang makuha pa niya ang loob ng dalaga. Gayong puro atraso na lang ang kanyang nagawa para dito. Alam mo, prinsipe, ako'y piko na sa'yo. Umalis ka sa harapan ko at baka mawalan ako ng pasyensya at masabuyan pa kitang ng isang dakot na asin. Nang marinig yun ay agad siyang naging invisible sa mga mata nito. Kahit paano ay natakot siya sa asin dahil kakaibang sakit at hapdi nito kapag tumama sa balat. Tila pati buto ay malulusaw sa sobrang hapdi at sakit. Mula sa isang sulok ay lihim na lamang siyang nagmamasid sa dalaga. Hinanapan na lamang nito ng paraan
kung paano nito mailuto ang kare-kare kahit ganaw ang itsura. Mabigat pa rin ang mukha nito. Halatang pikon na pikon pa rin sa kanyang ginawa. Maya-maya pa ay dumating na si Sapiro at ang asawa nito. Ekspresyon agad ng mukha ng dalagang nakita dito. Bakit ay igmo pang natalo sa sabong? Anong problema? Tanong nito. Hindi siya nagpakita kahit alam pa niyang kakampi niya ang kanyang kuya. Maging dito ay nahihiya rin siya dahil sa kapalpakang ginawa. Tignan mo kasi itong ginawa ng kapatid mo, kuya. Hindi ko naman hiningi na tulungan ako. Tuloy, hindi ko alam kung anong kalalabasan ng kare-kare na to. Natawa lamang si Sapiro at ang asawa nang makita ang mga gulay na hiwa ng pinong-pino. Nako, hayaan mo na lang si Asol. Nagpapa-impress yata sa iyo yon. Naging palpak nga lang. Sa susunod malay natin, magiging maayos na. Hayaan mo lang siya, Lorena. Mukhang in love sa iyo yung tao eh. Reaksyon ni Sapiro. Inabukasan, maaga siyang nagising. Kaya sa kusina agad siya dumiretso pagkatapos linisin ang sarili. Alam niyang naroon na si Aling Imelda dahil sanay ito na madaling araw pa lang ay gising na para magluto ng agahan. Nagtaka ito nang makita siyang maagang gumising. Asol, bakit naman ang aga mong nagising? Tanong nito. Sobrang haba ng gabi na, Imelda. Hindi ko pa rin nakasanayan. Maaga pa rin talaga akong nagigising. Ganoon ba? O halika. Magkape ka na lang nang mainita naman ang tiyan mo. Kumuha ito ng tasa at sinalinan siya ng native na kape mula sa thermos. Agad nitong inaabot sa kanya ang tasa kasama ang lagayan ng asukal. O heto, Asol, ikaw nang maglalagay ng asukal. Kasi hindi ko tansya ang tamis na nais mo sa kape. Saad pa nito. Salamat, Nanay Imelda. Ang bait niyo po talaga. Ngumiti ang matanda. Natutuwa ito sa kanyang papuri. Lagi naman niyang ginagawa iyon sa kanyang ina. Sobrang bait din ang kanyang inang Rena niya. At sobrang mapagkumbaba. Ayaw nitong may kaalitan, lalo na sa mga tao. Dahil nire-respeto nito ang buhay na meron ang mga mortal. Alam nito na walang kapangyarihan ng mga mortal, kaya hindi dapat nanlalamang. Naisipan niyang sumuko na sa panunuyo kay Lorena. Mukhang wala naman itong balak na maging mabait sa kanya. At masasamang nilalang ang turing nito sa kanya. Kaya hahayaan na lamang niya na ganoon ang tingin nito. Marami rin siyang responsibilidad sa mundong immortal at hindi niya pwedeng pabayaan. Kaya ang pasya niya sa araw na iyon ay ang formal na makapagpaalam sa matanda at kay Kuya Sapiro niya. Malaki ang pasasalamat niya sa mga ito dahil sa mabuting pakikitungo ng mga ito sa kanya. Sobrang nagpasalamat din sa kanya si Sapiro dahil tinanggap na niya ito bilang kapatid. Napagtanto din naman niya na sobrang bait nitong tao. Basta, kapag gusto mong tumambay dito sa mundo ng mga tao, ay bukas ang portal sa aking kwarto. Lagi kong asahan ang lagi mong pagbisita mo dito sa amin, kapatid. Saad ni Sapiro. Salamat muli, kuya. Ngayon ko napatunayan na sobrang bait mo. Makakaasa ka, kuya. Dadalaw ulit ako dito. Aniya tuluyan ang pumasok sa loob ng kwarto ni Sapiro para buksan ang lagusan at makatawid na roon. Nang magising sa Lorena, ay nilinis nito ang sarili at tinungo ng kusina para tulungan si Aling Imelda sa mga trabaho. Una niyang nalinis ang mga nakadisplay na gamit. Pagkatapos ay nagwalis ng sahig. Hinanap ng mga bata nito ang pasyensya ni Asol. Inakala nitong naroon pa ang binata. Napansin na Sapiro habang nakaupo ito sa sala. Hinahanap po ba si Asol? Tanong nito. Ay, hindi po, kuya. Talaga ba?
Kanina ka pa hindi mo palagay at paikot-ikot ang tingin. Kaso wala na dito si Asol. Bumalik na sa kanilang mundo. Hindi ako sigurado kung kailan ang balik o kung babalik pa nga ba yun dito. Hindi kumibaw si Lorena. Tila biglang naging matamlay ito at laging tulala. Nahalata iyon ni Sapero, kaya natawa ito ng palihim. Alam nito na parehong may gusto ang dalawa sa isa't isa. Iyon nga lang, at parehong mataas ang pride sa sarili. Hinayaan lamang ito ni Sapero kung nakatadhana ang dalawa para sa isa't isa, ay pagkakataon pa rin ang magpapalapit sa dalawa. Ayaw niyang pumagitna. Samantalang, simula nang makabalik si Asol sa mundo ng mga engkanto, ay mas lalo siyang naging bugnutin. Hindi na siya madalas nakisalamuha sa mga katulad nilang mataas ang antas ng buhay. Madalas siyang dinadala ng Inang Rena sa kabilang kaharian at pinakilala sa magandang prinsesa na anak ng kaibigang Rena ng kanyang ina. Ngunit hindi niya ito matitipuhan. Kaya't pa napakaganda nito at napaka-eleganting manamit at manalita. Halatang edukado at matalino. Pero hindi niya alam kung bakit at ano ang kulang sa prinsesa na hindi niya magawang mabigani sa taglay nitong ganda. Asol, magsalita ka naman. Kausapin mo si Prinsesa Alicia. Saad ng kanyang ina. Sa pilitan siyang ngumiti upang hindi mabastos ang kaharap maging ang kanyang ina. Nagpaalam pa ang mga ito na may pupuntahan, kaya naiwan silang dalawa na Prinsesa Alicia na magkaharap. Wala rin siyang mabuksan na topiko. Wala naman siyang interes sa buhay ng kaharap na prinsesa. Kaya wala siyang ganang magtanong sa mga personal na bagay nito. Ngunit sa paraan ng pagtitig sa kanya ng prinsesa, alam niyang may gusto ito sa kanya. Halos mang-akit na ito, ngunit hindi siya nadadala. Kung hindi lang kabastusan ang iwanan nitong mag-isa, ay ginawa na niya. Kaso ay panigurado ang kanyang ina naman ang makakalaban niya kung iiwanan niya ito. Bakit parang ang laki ng problema mo? Kanina ka patahimik at halatang mabigat ang mukha. Ayaw mo yata akong kausap? Anito? Hindi Prinsesa Alicia. Pasensya ka na, may mga iniisip lang ako. Kaya pala mukhang problemado ka. Baka may maitulong ako sa iyo. Ayos lang ba kung mauna na muna akong umuwi? Hindi ka ba magagalit? Ang naisip niyang dahilan para makaiwas na sa prinsesa. Tila ayaw pa nito, ngunit napalitan itong pumayag nang initian niya ito ng pagkatamis-tamis. Agad siyang umalis at umuwi na sa kanilang kaharian. Diretso siya sa kanyang kwarto nang makitang wala ang mga magulang at mga kapatid. Mga katulong at kawal lamang ang pag-alagala sa loob ng palasyo. Gusto muna niyang mapag-isa sa kanyang kwarto. Buong buhay niya ay ngayon lang siya ganito. Alam niya sa kanyang sarili na umiibig siya sa dalagang mortal. Ngunit hindi naman niya alam kung paano kunin ang loob nito. Malaki ang galit nito sa kanya dahil sa kanyang nagawa at hindi man niya sinasadya. Hirap tuloy siyang paamuhin ito ngayon. Pwede naman niyang i-hypnotismo ito upang hindi na siya mahihirapan. Ngunit ayaw niyang maging mapanglamang. Pagdating ng panahon ay mas lalo pa siya nitong kamumuhian. Kaya kailangan niyang maghanap ng paraan kung paano makuha ang loob ng dalaga nang hindi na siya mahihirapan makipaglapit dito. Samantala, hilam sa luha ang mga mata ni Lorena. Nabalitaan nito ang nangyari sa ama. Tinamaan ito ng kidlat habang nag-aararo ng kanilang bukirin. Kaya kinakailangan nitong umuwi para maasikaso ang lamay at pagpapalibing ng ama nito. Iyon ang nabungari ni Asol sa sala ng bahay ni Sapiro noong magdesisyon siyang bumalik sa mundo ng mga tao dahil hindi niya matiis ang pangungulila sa dalaga. Hindi siya nagpakita
Kailangan niyang maging invisible sa mga mata ng dalaga para iwas bangayan. Hindi niya akalaing madatnan niya ang dalaga na may kinakaharap na problema. Awang-awa siya rito. Ngunit hindi yata iyon ang panahon para magpakita siya. Dahil lalo lang yatang mababad trip ito. Lalo na at mabigat ang loob nito sa kanya. Naisipan niyang sumama sa lugar nito. Magiging invisible pa rin siya upang hindi siya masita ng dalaga. Medyo may kahabaan ang kanilang biyahe. Kaya nakaramdam siya ng pagkabagot. Kung pwede na lang niyang bitbitin si Lorena patungo sa probinsya nito ng ilang minuto lang gamit ang kapangyarihan. Kaso hindi nga siya nito pwedeng makita. Umigil lang ba sa isang terminal at nakita niyang bumaba si Lorena. Agad niya itong sinundan. Ngunit bago pa siya nakasunod dito, ay may isang binatang nakabuntot na kay Lorena. Tila may gagawin itong hindi maganda. Ilang sandali pa ay sinundot na nga nito ang puweta ni Lorena. Nag-init ang ulo niya nang makita iyon. Maging si Lorena, paglingon nito, ay halos kakainin nito sa galit ang lalaki. "Manyak ang lalaki ka!" sigaw nito. Mas lalong nag-init ang ulo niya nang makita ang galit sa mukha ng dalaga. Mas doble ang galit na kanyang nadarama kung kaya't hinawakan niya ang kwelyo nito sa may bandang batok. Ngunit kunyapit nito. Nakalambitin ito sa ere at nagpupumiglas upang makababa. Nasasakal ito ng sariling damit. Kita niyang pamimilog na mga mata ni Lorena, maging ang mga taong nakakita dito. Hinagis niya ito sa sahig ng bus, kaya nalukot ito at napahawak sa leeg, sabay ubo. Habol nito ang hininga, ngunit wala kahit isa ang tumulong dito. Mayan sa'yo, manyak ka kasi. Saad ng konduktor. Sang-ayon din ang ibang mga pasahero na naroon at nakasaksi sa lahat. Ang iba ay bulungan habang nakatingin kay Lorena. Inakala ng marami na may kapangyarihan si Lorena at ito ang may gawa sa nangyari sa binata. "Hanga ako sa iyo, ang tapang mo. Tsaka, saan nga pala galing iyang kapangyarihan mo?" Tanong pa ng isang ali na kasabay ni Lorena. "Po, hindi ko po alam. Wala po akong kapangyarihan. Nagtaka rin po ako sa nangyari kanina." Depensa ng dalaga. Tinitigan lang ito ng ali. Tila ayaw maniwala sa sinasabi ng dalaga. Samantala, baka sa mukha ni Lorena ang pagdududa. Nababasa niya iyon. Inikot-ikot pa ni Lorena ang tingin na animoy may hinahanap. Alam niyang nagdududa ng dalaga na siya ang may gawa ng bagay na iyon sa lalaki. Alam rin niyang siya ang pilit na hinahagilap ng mga mata nito. Ngunit ayaw pa rin niyang magpakita dito. Bukod sa wala pa siyang lakas ng loob, ay alam niyang magagalit na naman ito dahil sa ginawa niya. Patungo ito sa paradahan ng tricycle. Nakabuntot pa rin siya dito. Alam niyang nararamdaman ni Lorena ang kanyang presensya. Ayaw lang nitong magsalita at baka mapagkamalan na naman itong baliw. Pagkasakay nito sa tricycle, ay tumamid na rin siya dito. Nakita niyang nagsitayo ang balahibo sa kamay ng dalaga. Hinaplos pa iyon ng dalaga, sabay yakap sa sarili. Napangiti lamang siya ng palihim. Napukaw ang atensyon ni Lorena nang magsalita ang driver. Kupahin niyo po ba ang tricycle ko, ma'am? O maghihintay tayo na mapuno ito ng pasahero? Tanong ng driver. Dapit hapon na at may lalakarin pa ito ng mga oras na ito. Kaya tiyak na gagabihin ito. Kaya napagdesisyonan na lamang ni Lorena na akupahin na lamang ang tricycle. Total ay malaking halaga ng pera naman ang ibinigay ng kuya sa pero nito. Diretso ang takbo ng tricycle dahil simentado ang daan. Nasa kalahating oras din ang takbo ng tricycle.
bago marating ang lubak-lubak at makipot na daanan patungo sa baryo nila Lorena. Nang makababa na ito, ay binalaan ito ng driver na mag-ingat at magmadali sa pag-uwi dahil padilim na. Sa mga oras na iyon ay may mga aswang na ring pag-alagala sa masusukal na lugar. At delikado lalo na at wala itong kasama. Nagpasalamat lamang ito sa driver. Ramdam din ito ang takot. Subalit kailangan din itong lakasan ng loob dahil mag-isa lamang itong uuwi. Halos lakad-takbo na ito para lang mabilis na makarating sa kanila. Patuloy lang siya sa pagbuntot sa dalaga at wala pa rin siyang balak na magpakita rito. Baka mas lalo pa itong matakot oras na makita siya nito. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, nang biglang sinalubong ng huni ng mabangis na uwak ang dalaga. Alam niyang aswang ito, kaya naging alerto siya sakali mang sasalakay ito. Hindi nga siya nagkamali dahil bigla itong bumulusok para atakihin si Lorena. Ngunit mabilis niya itong dinepensahan, bagay na ipinagtataka ni Lorena. Nakita nito kung paano tumalsik ang napakalaking uwak na sana ay susugod sa kanya. Sa takot ay napapikit lang siya, ngunit napamulat siya ng mga mata nang marinig ang pagtalsikan ng isang bagay. At tumama iyon sa malaking puno ng kahoy. Nang bumagsak ito sa lupa, ay wala na ito ng malay. Inikot ang dalaga ang kanyang paningin. Kung kanina ay takot na takot ito, ngayon ay malakas ang loob nito dahil alam nitong naroon ang kanyang presensya. Ilang sandali pa ay sumigaw ito at tinatawag ang kanyang pangalan. Prinsipe Azul, alam kong ikaw yan. Sinusundan mo ko kanina pa. Ano ba? Bakit ayaw mong magpakita? Sigaw nito habang patuloy pa ring umiikot para hanapin siya. Hindi pa rin siya nagpakita kaya mas lalo pa itong nilakasan ng boses. At sa pagkakataong iyon ay may pananakot na. Sige, kung ayaw mo talagang lumabas, isasaboy ko itong dala kong asin. Bahala na kung matatamaan ka dito. Ano ba? Magpakita ka na kasi. Kung hindi ay habang buhay ka nang hindi makalapit sa akin. Nang marinig niyang pananakot na iyon, walang pag-alinlangang lumitaw siya sa harapan nito. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kaya tinitigan lang niya ito. Nawari ay naghihintay ng magiging sermon. Sabi ko na kanina ka pa nakabuntot sa akin. Hindi lang ako pwedeng magsalita at paniguradong baliw na naman ang paningin ng mga tao sa akin. Nito. Pasensya na Lorena. Gusto lang naman kitang maging kaibigan. Gusto ko lang makipagbati sa'yo. Kaso ay lagi ka na lang nagsusungit. Masungit ka rin naman na. Gumaganti lang ako. Binabalik ko lang sa iyo ang mga ginagawa mo sa akin. Baka naman sabihin mo dahil makapangyarihan ka at maraming lamang sa aming mga tao ay pwede mo na kaming anderin. Ay hindi pwede yun. Ganti-ganti rin pag may time. Nailing na lamang siya sa pagiging madaldal nito. Ngunit hindi niya kailangang patulan ang dalaga. Palalim na ang gabi kaya sinaway niya ito at niyayang magpatuloy na sa paglalakad upang marating na kaagad nila ang bahay ni Lorena. Ay teka, huwag mong sabihin na sasama ka sa akin sa aming bahay. Tanong ng dalaga. Natural, alang namang pabayaan kitang maglakad sa ganitong kasukal na daan. Kita mo naman kanina, kamuntikan ka ng atakihin ng aswang. Hindi ko nasangga iyon ay malamang. Isa na lang ang natira sa iyong mata. Aniya. Ramdam niyang natatakot ito. Subalit pilit nitong pinapaibabaw ang katarayan. Kaya lihim na naiiling si Azul. Hanggang sa hindi nito natiis at nagpasalamat na rin sa kanya sa wakas. Oo na, salamat. Bakit nga pala parang nag-aalala ka naman sa akin ngayon? Nung unang kita mo sa akin naman ay parang gusto mo akong patayin na. Nagsorry na nga ako, hindi ba? Akala ko lang naman noon ay isa kang babaylan na may masamang layunin. Gusto ko ngayon ay makuha ang loob mo.
Sasabihin ko na rin yata siguro sa iyo na maganang loob ko sa iyo. At kung papayag ka, liligawan sana kita. Ramdam ni Lorena na iyon ang pakay niya. Ngunit dahil sa nakaraan ng dalaga, ay tila atubili itong makipagrelasyon sa kanya. Prinsipe Asol, hindi ka dapat nakipaglapit sa katulad ko. Bakit hindi, Lorena? Napakabuti ng puso mo. Nababasa ko iyon. Pero napakaruming babae ko naman. Huwag ka nang umasa na isa akong dalisay na dalaga, Prinsipe Asol. Kaya kung ako sa iyo, ngayon pa lang ilubayan mo na ang isang katulad ko. Ngumiti siya rito sabay hawak ng kamay. Hindi naman kita gagawing alay para maging malinis at dalisay. Kung ano man ang nakaraan mo, kung ano man ang nangyari sa nakaraan mo, wala akong pag-aalam, Lorena. Tanggapin mo lang ako, mahalin mo lang ako, kahit isa akong engkanto. Aniya rito. Tumingin ito sa kanya. Bigla itong napatingin sa itaas. Nako, Prinsipe Asol, halika na. Gagabihin na tayo masyado. Biglang wika nito. Hawak ka lang sa akin at nasa bakuran niyo agad tayo sa isang iglap lang. Hindi nag-alinlangan si Lorena na humawak sa kamay ni Asol. Pagkapakit pa lamang na mga mata nito ay tila may kung anong enerhiya ang umihigop sa kanila. At sa isang iglap lang ay nasa bakuran na nila nakapatong ang kanilang mga paa. Totoo ang sinabi mo, sa isang kisap mata ay narito na agad tayo. Manghang wika ni Lorena. Oo, pero hinaan mo ang boses mo at baka may makarinig. Halika na sa loob ng inyong bahay. Pag-aaya ng binatang engkanto. Teka lang, hindi ko pa kayang makita ang tatay. Tatagan mo ang iyong loob. Ganyan talaga dahil mortal kayo. Darating talaga sa buhay niyo ang kamatayan. Alam ko naman yun, kaso hindi pa ako handa. Kay bata pa naman ni Tatay Augusto ha. Hindi pa siya ganun katanda para kunin agad. Bata o matanda, kapag umabot sa itinakda niyang oras, wala nang magagawa kahit sino. Nagpasampung doktor ang magtutulungan na i-revive ang buhay ng isang tao kasi oras na niya. Tahimik lang si Lorena habang maliit ang hakbang patungo sa loob ng kanilang bahay. Dinig nila ang usapan ng iilang tao sa loob. Iilan lang din ang kanilang kapitbahay at kaanak sa paligid. Kilometro pa ang layo ng mga ito sa kanila. Pagkapasok sa loob, ay sa kanya agad nakalingon ang lahat ng kanyang mga kaanak. Lorena anak, mabuti at nandito ka na. Pero sana ipinagpabukas mo na lang ang pag-uwi. Gabi na. Buti hindi ka napahamak sa daan. Wika ng kanyang ina. Dilingon niya ang kanyang kasamang si Prinsipe Asol. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Sinamahan po ako ni Prinsipe Asol. Eto siya, ipapakilala ko sa inyo. Saad ni Lorena. Mabilis na lumabas ang isa niyang tiyuhin para silipin kung sino ang Prinsipe Asol na kasama niya. Ngunit walang tao sa labas, kaya kinilabutan ito at napahaplos na mga kamay. Nabiro pa rin talaga tong si Lorena. Sinong Asol ang sinasabi mo? Nilingon muli ni Lorena si Asol na nasa kanyang gilid pa rin. Bakit hindi ka nila nakikita? Tanong nito. Ang kanyang maliliit na kapatid at pamangkin na sana'y lalapit sa kanya ay biglang nagsilayuan nang makitang kinakausap niyang hangin. Ano ka ba, Lorena? Natakot mo naman ang mga kapatid mo. Hindi ka naman ganyan noong umalis dito ah. Minaltrato ka pa rin ba ng bago mong amo? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Nay, hindi. Mababait ang aking mga amo. Tinignan niya si Asol.
Umiling ito. Ang ibig sabihin ay huwag siyang ipakilala. Hindi nila ako nakikita. Wika pa ni Asol. Tarantado ka talaga. Ikaw kanina mo pa sinabi. Hindi na sana ako mapagkamalang balaw dito. Bulong niya. Umakbang siya palapit sa kanyang ama. Naiinis siya kay Prinsipe Asol. Gumaan na ang loob niya rito dahil sa pagsalba nito sa kanya mula sa mapanghamak na aswang. Ngunit muli na naman siya nitong ginalit dahil pinagmukha na naman siya nitong baliw sa harap ng kanyang pamilya. Pasensya na, ilan lang talaga ang nakakakita sa akin, Lorena. Wika nito mula sa kanyang likuran. Pwede ba? Huwag mo akong kausapin dahil mapagkamalan akong baliw dahil sa iyo. Bulong niya rito. Alanganin siyang magsalita dahil ilan sa kanya mga kaanak ay nakatingin sa kanya. Tila minamatyagan ang kanyang kilos, kaya nakaramdam siya ng pagkadismaya. Kinausap na lamang niya ang nakahimlay at wala niyang buhay na ama. Emosyonal siya habang nasa harap nito. Si Mang Agusto na kanyang ama na siyang nagporsige at sumuporta sa kanya para ipaglaban ang kaso ng pang-aabuso at panggagahasa ng kanyang dating amo. Ngayon ay kay Agang kinuha, gayong wala naman itong malubhang sakit. Basta na lang sumakit ang tiyan at sumuka ng maraming dugo. Hindi na ito umabot sa ospital at binawian na ito ng buhay. May kakaiba sa iyong ama, Lorena. Biglang sambit ni Prinsipe Asol. Anong ibig mong sabihin? Hindi ordinaryo ang kanyang pagkamatay. Mayroong may gawa nito sa kanya. Wika nito. Anong ibig mong sabihin, Prinsipe Asol? Binarang ang iyong ama. Galit ang motibo ng taong gumawa nito sa kanya. Wika pa nito. Hindi matanggap ng kanyang pamilya ang kahihiyan dahil sa ipinaglaban ng iyong ama. Kaya sa ganitong paraan sila gumanti. Hilaw na kamatayan ang sinapit ng iyong ama. Paano man naman nasabi niyan, Prinsipe Asol? Babaylan ka rin ba? Mambabarang? Hindi, pero kaya ko rin kung ano ang taglay nilang kapangyarihan. Kaya kung wala ng isang pangyayari at nakikita ko ang ginawa ng isang mambabarang sa tatay mo. Inatake nito ang lamang loob ng iyong tatay. Dinurog hanggang sa maisukan na lahat. At ikaw ang dahilan kung bakit nangyari iyon. Mahabang kwento ni Asol. Napaisip sa Lorena kung tungkol sa kanya. Wala siyang ibang kaalitan kundi ang pamilya ni Criselda. Ang asawa ni Attorney Sapiro na siyang lumaban para sa kanyang hustisya. At hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang gawin ng mga iyon sa kanyang ama. Ngayong wala naman itong kasalanan. Nilaban lang nito bilang isang ama ang hustisya para kahit papano ay maipagiganti siya nito sa mga halimaw na iyon na may gawa sa kanya. Subukan kong ibalik sa kung sino ang may gawa nito sa iyong ama. Makikilala natin siya kung sino kapag umepekto na sa kanila. Saad ni Asol. Paapatayin mo rin? Hindi kagaya ka rin ng mga iyon. Akala ko pa naman galit ka sa mga masasama. Hindi ko naman papatayin. Aalamin lang natin. Ako din ang gagamot kung sakali. Napaisip si Lorena. Kung totoo ang sinasabi ni Asol, ay gusto niyang malaman. Interesado siyang alamin at nasa utak na niya kung sino ang may gawa ng bagay na iyon sa kanyang ama. Pinatapos muna nila ang libing bago iyon ginawa. Araw ng Martes. Iyon ang araw kung kailan mataas ang enerhiya ng kapangyarihan ni Asol. Hindi alam ni Lorena kung paano iyon ginawa ni Asol. Basta pumikit lang ito ng ilang minuto. At pagkatapos ay tumingin na ito sa kanya. Naipadala ko na. Maghintay na lang tayo ng resulta. Wika nito.
Nang araw ding iyon ay bumayahe si Lorena patungong lungsod. Kasama muli niya ang binatang engkanto. Paalam na siya sa kanyang ina. Minsan, iba ang tingin sa kanya ng kanyang ina. Inakala marahil nito na baliw siya o may saltik dahil minsan ay nahuhuli pa rin siya nitong nagsasalitang mag-isa. Hindi niya maiwasang hindi sagutin minsan si Prinsipe Azul kapag nagtatanong o di kaya ay nag-uusap sila. Pagkarating sa lungsod, ay tuwang sinalubong ni Aling Imelda si Lorena, Prinsipe Azul. Mabuti naman at nandito ka na, Lorena. Maligayang salubong ni Aling Imelda. Opo, Nanay Imelda. Nailibing na po ang tatay. Ang sabi ni Azul, hindi daw normal ang pagkamatay ni tatay. Nabarang daw po. Nako, ang bait ng tatay mo. Sinong walang puso ang may gawa nun sa kanya? Yun nga po eh. Sabi ni Azul malalaman ko din po kasi sa akin daw po nag-ugat ang lahat. Ganoon ba? Mabuti at hindi mo siya iniwan, Azul. Wika ni Aling Imelda sa binatang engkanto habang nakalingon dito. Yun nga, Nay Imelda. Ginawa ko na lahat para maging malapit sa kanya pero mataray pa rin minsan. Sagot nito. Paano ang daming tao gagawa ng eksena? Siyempre makapagsalita ako. Anong tingin ng mga tao sa akin, isang baliw? Ay, kayong dalawa. Tiyak sa kasalan ang huling ganap nito. Basta kapag nangyari yon, ako ang magiging ninang ninyo, ha? Natatawang saad ni Aling Imelda. Sigurado po iyan, inay. Dalawang kasalan ang magaganap kapag nagkataon. Dito sa mundo ng mga tao at sa aming mundo. Ang mundo ng mga immortal. Sagot ni Prinsipe Azul. Abay, pakiramdam nito. Nanliligaw ka ba? Ang sungit mo nga sa akin. Paano kita pakakasalan? Angil ni Lorena na may himig pagtataray. Mas masungit ka sa akin. Bumabawi na nga ako sa iyo. Masungit ka pa din. Sige na nga. Dahil ang dami mo nang nagawang mabuti sa akin. Mula ngayon, ay magiging mabait na rin ako sa iyo. Nakakangiting saad ni Lorena. Iyon naman pala. Ang sarap niyang pagmasdan kapag malambing sa isa't isa. Alam niyo ba yon? Masayang wika ni Aling Imelda. Masaya silang nag-uusap nang biglang lumabas ang mag-asawang abogado na sina Sapero at Crisilda. Sinalubong ito ni Aling Imelda sa pag-aalala kung anong nangyari. Dahil base sa ekspresyon ng mga mukha ng dalawa ay may hindi magandang nangyari. Saan ang punta niyo mga anak? Mukhang nagmamadali kayo. Tanong ni Imelda sa dalawa. Papa ni Crisilda, Nay. Hindi malaman kung anong sakit. Naglaboratorio na at lahat pero normal naman. Sagot ni Sapiro. Bakit? Anong dinaramdam? Tanong ulit ni Aling Imelda. Matamang nakikinig lang sina Lorena at Azul sa usapan ng mag-ina. Samantalang si Crisilda ay hindi maipintang pagmumuka. Suka ng itim na dugo, Nay. Nasa ospital ngayon kaya pupuntahan namin. Sagot pa rin ni Sapiro. Puntahan mo, sasama ka. Alam mong mainit ang dugo ng mga iyon sa iyo dahil pinakulong mo ang anak nila. Paalala ni Aling Imelda. May pag-aalala din itong baka anong gawin ng pamilya ni Crisilda kay Sapiro. Kahit may dugong engkanto si Sapiro, ay namumukod pa rin ang pagiging dugong tao nito. Huwag niyo pong mabahala, Nay. Ako po ang bahala sa asawa ko. Hanggat nandito ako, walang makakagalaw kay Sapiro. Isa pa ay may nadiscover ako kay Sapiro, Nay. Para siyang albularyo o babaylan. Nakikita niya ang mga nangyayari sa nakaraan at hinaharap. Kaya gusto kong patignan sa kanya si Papa. Baka sakaling magamot pa. Kahit naman gaano kasama ang aking mga magulang ay sila pa rin ang naging daan kung bakit ako nabubuhay ngayon. Kaya hindi ko kayang nakikita silang nagdurusa.
sabat ni Criselda. Samantalang si Asol at Lorena ay panay ang tinginan. Nag-uusap ang kanilang mga matay animoy. Nagkakaintindihan. Pagkaalis ng dalawa ay pumanik na rin si Aling Imelda. Bago ito tuluyang pumasok, ay binilin sa kanila na sila na ang bahala sa kanilang sarili dahil nakaluto na lahat. Nagpasalamat si Lorena sa matanda dahil kahit sa unang araw ng kanyang pagtatrabaho sa malaking bahay ay hindi siya nito trinatong iba. Parang anak na ang turing nito sa kanya. Maging si Sapero ay kapatid na rin ang turing sa kanya, kaya komportable ang kanyang kilos sa bahay. Nang maiwan silang dalawa ay tsaka lang binuksan ni Lorena ang tungkol sa nangyari sa ama ni Criselda. Prinsipe Asol, tingin mo ba ang ama ni Ma'am Criselda ang dahilan ng pagkamatay ni tatay? Tanong niya. Oo, at ngayon nakikita ko kung bakit at kung ano ang dahilan. Biglang nabahira ng pait at lungkot ang mukha ni Lorena. Nakita ito ni Asol. Alam nito kung anong hirap ang pinagdadaanan niya ng mga sandaling iyon. Huwag mong kaawaan ang iyong sarili, Lorena. Ano man ang pinagdadaanan mo, espesyal ka pa rin sa buhay ng isang lihim na nagmamahal sa iyo ng tunay. Nagmamahal? Mukha pa ba akong kamahal-mahal Prinsipe Asol? Ang dumi ko na. Binaboy ako ng paulit-ulit. Hindi na nito mapigilang umiyak at mapahagulgol dahil sa naalalang pangyayari na pinagdadaanan nito. Isang pangyayaring pangungot sa buhay nito. Mahal na Lorena, nandito ako. Tutulungan kitang makalimutan lahat ng mga mapapait mong karanasan. Salamat, Prinsipe Asol. Pwede bang Asol na lang ang itawag mo sa akin? Wala naman tayo sa kaharian namin, kaya sa ordinaryong katawagan na lang. Ngumiti ito kay Asol at hindi mapigilang mapayakap. Hindi nito akalaing magkasundo pa sila pagkatapos ng kanilang hindi pagkaintindihan sa una nilang pagkikita. Hinintay nila kung anong maging balita tungkol sa ama ni Criselda. Hindi mapigil na Lorena ang mapatanong kay Asol tungkol sa kung paano napagaling ang ama ni Criselda. Sinabi niya ang paghingi nito ng tawad kay Lorena at ang pagsisisi sa ginawang pagkakamali nito ang siyang maging susi sa tuluyang paggaling nito. Paano kung malaman ni Kuya Sapero na ikaw ang may gawa ng bagay na iyon? Malalaman din niya na hindi ako ang may gawa, kundi ang kanyang biyanan mismo. Bumalik lang sa biyanan niya ang ginawa nito sa iyong ama. Maglalaban kayo? Nag-aalalang tanong ni Lorena. Hindi gagawin ni Kuya na kalabanin ako. Alam kong papanig siya sa kabutihan. Seryosong sagot ni Asol. Magdamag na hindi mapalagay si Lorena at gusto niyang makibalita kung ano na ang nangyari sa ama ni Criselda. Samantala, hindi agad nakapasok si Sapero sa pribadong kwarto ng biyanan nitong lalaki. Hinarang ito ng biyanang babae na sobrang nagalit sa presensya nito. Hindi nito matanggap si Sapero noon pa man. Dahilan ay ang pagkatalo sa kaso dahil kay Sapero. Kahit alam naman ng mga ito na mali at nagkasala ang anak na lalaki. Mama, tanggapin niyo na lang na mali ang ginawa ni Kuya at dapat siyang magbayad. Saad ni Criselda. Ikaw, Criselda. Kung hindi ka lang dakilang hangal, hindi makukulong ang kuya mo. Dahil nabulag ka sa maling pag-ibig mo sa lalaking iyan. Kung kaya, tayo'y natalo. Sayang. Nag-aral pa kita sa ibang bansa para ikaw magtatanggol sa pamilya natin. Pero dahil sa katangahan mo, wala kang nagawa para ipagtanggol ang kuya mo. Sumbat ng ina ni Criselda. Gaya ng sabi ko mali si kuya. Hindi maatim ng konsyensya ko na ipagtanggol ang mali at hindi mabigyan ng hustisya ang nangangailangan ng hustisya.
Masakit sa akin pero hindi rin maatim ng konsyensya ko, ma. Umalis ka na, Criselda. Hindi ka namin kailangan. Kailangan mo ako, ma. Kailangan natin si Sapiro. Dahil kaya niyang pagalingin ng papa. Bakit? Mambabarang din ba siya? Tanong nito. Napalingon si Criselda sa asawang si Sapiro. Pag napagaling niya ang iyong ama, siguro may pag-asa pang matanggap namin kayo. Hindi lang ako sigurado. Wika pa rin ng ina ni Criselda. Muli namang napatingin si Criselda sa asawa. Wala itong binitawang salita kanina pa. Nanatili itong tahimik at kalmado. Pinapasok na sila nito nang malaman ng ginang na may kakayahan si Sapiro na gamutin ito. Pagkarating sa loob, ay naabutan nila ang ama ni Criselda na mahimbing ang tulog. Katutulog lang nito dahil sa walang tigil na pagsusuka halos buong araw. Hinaplos ni Sapiro ang ulo ng biyanang lalaki. Biglang pumasok sa utak ni Sapiro ang pagpunta nito sa isang mambabarang kasama ang asawa. Pagkatapos ay ang pagsusuka ng dugo ng ama ni Lorena. Sunod ay ang kapatid na si Asol at ang ritual na ginawa nito. Nagulat si Sapiro sa kanyang huling nakita kaya napaatras ito. Bakit, mahal? Nag-aalalang tanong ni Criselda. Pasensya na. Pero bakit kayo pumunta sa mambabarang? Bakit niyo pinabarang ang taong walang kasalanan? Tanong ni Sapiro. Anong wala? Dapat nga pati ikaw. Pero umatras ang mambabarang. Hindi ko alam kung bakit. Iyon pala ay magkakuntsaba kayo. Kung ganoon, ikaw ang may pakana nito. Sumbat ng ginang. Biglang naguluhan si Criselda. Wala itong naintindihan sa usapan ng dalawa. Hindi nito alam kung ano-anong inaakusa ng ina nito sa asawang si Sapiro. Subalit alam ni Criselda na inosente ang asawa. Kailangang magsisi ang papa mo nang sa ganun ay may pag-asa pa siyang mabuhay. Gagaling ka agad siya kapag gagawin niya iyon. Saad ni Sapiro. Kapal ng mukha mo tawagin na papa ang asawa ko. Hindi ka namin matatanggap bilang asawa ni Criselda. Masakit man sa puso ang mga narinig ni Sapiro, ay malagod niyang tinanggap iyon. Mataas ang respeto niya sa mga ito. Magulang pa rin ni Criselda ang kanyang kaharap, kaya igagalang niya ang mga ito hanggat maaari. Nasabi niya lahat sa ina ni Criselda. Maging si Criselda ay kinumbinsan na rin ang kanyang ina na pagsisihan kasama ng papa nito ang kasalanang nagawaan sa pamilya ni Lorena. Hiyang-hiya na rin si Criselda sa dalaga. Ang dami ng atraso ng mga ito at hindi na nito alam kung paano kakaharapin muli ang dalaga. Pagdating sa bahay ay inabutan ng mga ito na halatang naghihintay sina Asol at Lorena. Kuya, kumusta ang biyanan mong lalaki? Tanong ni Asol. Alam mo kung ano ang nangyari, Asol. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Sagot ni Sapiro. Galit ka ba sa akin, kuya? Ginawa ko lang ang tama. Depensa ni Asol. Alam ko. Wala naman akong sinabi na hindi mo dapat ginawa yon. Sagot ni Sapiro. Pasensya na, Lorena. Ako na ang humihingi ng tawad sa iyo sa dami ng mga atraso sa inyo ng aking pamilya. Hindi ko na alam kung paano pa itama ang lahat at kung paano makabawi sa inyo dahil sa mga ginawa nila. Nahihiyang wika ni Criselda. Wala kang kasalanan, Ma'am Criselda. Pero pasyensya na rin kung ano man ang mangyari sa iyong ama. Pinili nila ang bagay na iyon. Sana maintindihan mo na hindi mangyayari sa kanila ang bagay na iyon kung wala silang ginawang masama. Tsaka kung totoong nagsisisi sila sa bagay na ginawa nila, walang masamang mangyari sa kanila. Litanya ni Lorena. Puno ng hinanakit sa pamilya ni Criselda ang kanyang puso.
Ngunit pinilit niyang intindihin at unti-unting tinanggap dahil hindi na maibalik pa ang mga pangyayari. Ang tanging magagawa niya ay ang ipanalangin na sana magsisisi rin ang mga ito. Pagkatapos ay hihingi ng tawad sa kanya ng personal. Maibsan man lang ang sakit na naramdaman niya sa mahabang panahon ng pagtitiis niya noong panahong nasa poder siya ng mga ito. Matagal din bago siya nagsumbong noon sa kanyang ama. Bago pa siya kumanta sa mga bagay na pinapagawa sa kanya, ay puno na siya ng trauma at galit sa dibdib. Maging ang kanyang sarili noon ay kinasuklaman at pinandirihan na niya. Mabait ka, Lorena. Masyado ka nilang naargabyado dahil sa kabaitan mo. Huwag kang magalala. Darating ang araw na isa sa kanila ay magsisisi rin at hihingi ng tawad sa iyo. Wika ni Sapiro. Nagpaalam na ang mga itong umakyat. Ngunit bago pa man ang mga ito tuluyang tumalikod sa kanila, ay may binilin si Asol. Walang pagsisisi sa puso ng demonyong kuya ni Ate Crisilda. Pasensya na Kuya Sapiro. Pasensya na rin Ate Crisilda. Ano man ang mangyari sa kanya sa kulungan, kabayaran iyon ng kanyang kababuyan. Seryosong wika ni Asol. Kinabahan si Crisilda, samantalang nabahala naman si Sapiro. Alam nito kung anong ibig sabihin ni Asol. Lumingon ito at tinignan ang engkantong kapatid. Binasa mo na ang ekspresyon ng mukha nito bago nagsalita. Naintindihan ko ang ginagawa mo, Asol. Wala akong pagtutol. Gawin mo lang kung ano ang tama para sa taong minamahal mo. Napatingala si Lorena sa binatang engkanto. Kulang man siya sa edukasyon. Naintindihan naman niya kung ano ang tinutukoy ng kanyang amo. Nang tuluyan ng makalayo ang mag-asawang amo, ay tsaka lang niya pinakinggan sa Prinsipe Asol. Naintindihan ko yun ha. Baka may gusto ka namang sabihin. Wika niya. Wala naman akong sasabihin na. Anong pagkaintindi mo ba? Ganun. Hindi mo talaga aaminin. O di sige. Wala kang mapapala, akala mo ba? Oo na nga, sige na, aamin na. Talaga? Anong aaminin mo? Natatawa ang tanong ni Lorena. Ngunit hindi pa man nakasagot si Asol nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ang ama nitong si Argos. Mukhang wala ka ng gana sa mundo ng mga immortal, Asol. Ang tagal naghintay ng iyong inang Rena. Nangungulila na siya sa iyo, anak. Tsaka malapit na ang kapistahan sa ating kaharian. Kailangan ka doon. Tsaka yung alaga mong kabayo na si Goldie, mukhang naghahanap na ng pag-aaruga mo. Yun, ang payat. Kasi ayaw kumain. Hinahanap ka. Litanya ni Argos. Malungkot nitong tinignan ng dalaga. Nagpapaalam mo na ako sa iyo, Lorena. Tapusin ko lang ang mga obligasyon ko sa aming mundo. Babalik din ako agad kapag natapos ko na to. Paalam ni Asol. Halata ang lungkot sa mga mata ni Lorena. Ngunit alam niyang iba ang mundo nito. At inasahan na niyang darating ang araw na aalis ito para babalik sa totoong mundo. Mauna ka na dun, Asol. Iipintahan ko rin ang iyong kapatid. O baka gusto mong isama na lang si Lorena doon. Wika ni Argos. Ngunit ewan kung bakit ang bilis niyang sumagot. Hindi na po. Maiwan na po ako dito. Salamat na lang po. Sabi niya. Dismayado ang ekspresyon ng mukha ni Asol. Hindi pa man ito nagyayaya, ay nakatanggi na siya. Ngunit naintindihan ito na baka nahihiya rin ito kay Nanay Imelda. Dahil kakarating lang nito galing ng probinsya. Babalik din ako agad, Lorena. Wika ni Asol. Nako, ayos lang Prinsipe Asol.
Iba ang mundo mo sa akin kaya natural lang at tanggap ko na kung doon ka pipirme. Sigurado ka dyan, Lorena, ha? Parang may himig pagtatampo pa yung boses mo eh. Wika ni Argos. Po, hindi po ha. Ayos lang talaga ako. Aniya nang namumula ang muka. Kaya napangiti ang mag-amang engkanto. Huwag kang mag-alala, Lorena. Makapagiganti ka rin sa lalaking ng baboy sa'yo. Hindi ko hayaan na pabayaang mabuhay na lang sa mundong ito ang ganong uri ng tao. Halos halimaw na rin kung maturing kung tutuusin. Hindi na nagsalita si Lorena. Ayaw na niyang pahabain pa ang usapan kung tungkol din lang sa kanyang bangungot na nakaraan. Nang makatawid si Asol sa lagusan, ay diretso agad niyang pinuntahan ang kanyang kabayong si Goldie. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. Pinabayaan mo na ako dito, amo. Kung hindi ka pa ikakasal, hindi ka pa babalik dito sa mundo ng mga immortal. Nagulat si Asol nang sabihin iyon ng kanyang alagang kabayo na si Goldie. Anong ikakasal? Hindi pa nga ako nanliligaw. Hindi naman kailangan. Matagal ka ng mahal ni Prinsesa Alicia. Kaya nga pinagkasundo kayo ng magkaibang Reyna Ligaya na iyong ama at ang ina ni Prinsesa Alicia sa kabilang kaharian. Mas lalong ikinagulat iyon ni Asol. Hindi siya umuwi para ikasal. Walang sinabi sa kanya ang kanyang ama. Ang wika nito ay kapiyastahan lang. At totoo naman na malapit na ang kapiyastahan sa kanilang kaharian. Sandali, Goldie. Dito ka lang muna sa kwadra mo. Mamaya na lang kita ipapasyala. Tumangaw ito kaya hinaplos muna niya ang ulo nito at ginulo-gulo ang mahabang buhok nito na kulay ginto sa bandang leeg. Nagmadali siyang pumasok sa loob upang makausap ang inang Reyna. Saktong sinalubong siya nito at sobrang lawak ng ngiti nito habang papalapit sa kanya. Inang Reyna, anong sinasabi ni Goldie na pinagkasundo niya ako kay Prinsesa Alicia? Bungad agad niya. Prinsipe Asol, mabuti at dumating ka na. Hindi mo man lang ba muna ako kakamustahin? Ang tagal mong nawala. Mahal na inang Reyna, alam ko namang maayos ka. Kaya sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit mo ako pinagkasundo kay Prinsesa Alicia? Mga bata pa lang kayo ay napag-usapan na namin ang bagay na iyan, anak. Kaya nga pilit namin kayong pinaglalapit. Inang Reyna, hindi ako papayag. May sarili akong pag-iisip. Ako ang magdidesisyon para sa sarili ko. Asol, hindi mo pwedeng gawin yan. Para rin sa'yo lahat ng ito. Sakaling maikasal kayo, lalawak ang sakop ng ating kapangyarihan. Paliwanag ng Reyna. Makasarili kayo, ina. Kapangyarihan lamang ang nasa isip ninyo. Paano naman ang nararamdaman ko? Iba ang iniibig ko, inang Reyna. Kaya hindi ako papayag sa gusto nyo. Wika niya sabay talikod. Tinawag pa siya nito ngunit hindi na siya sumagot pa. Mabilis ang mga hakbang niya patungo sa kwadra ng kanyang kabayong si Goldie. Bakit parang ang sama ng timpla ng modo natin? Tanong ni Goldie. Tama ang sinabi mo, Goldie. Pinagkasundo nga ako ni Inang Reyna. Hindi ako papayag. Ako ang pipili ng babaeng gusto ko makasama habang buhay. Wika niya. Binuksan niya ang kwadra ng kanyang kabayo. Sumakay na dito. Saan ka dahil lalibot ngayon, amo? Tanong nito. Kahit saan, Goldie. Doon sa madalas nating puntahan tuwing masama ang loob ko. Wika niya. Agad namang tumakbo ng mabilis si Goldie sa direksyong iyon. Alam ni Goldie kung anong lugar ang paborito niyang puntahan sa tuwing masama ang kanyang loob. Sa isang malaparaisong lugar na puno ng mga paru-paro at mga bulaklak. Maraming mga ligaw na hayop na tumatambay roon, ngunit napapaamo niya lahat.
Madalas ay kausap at kalaro niya ang mga ito. Hintayin niyang maggabi bago uwi. Magsisimula sa gabing iyon ang sayawan sa kanila. At sa pagkakaalam niya, ang imbitado ang kuya sa pero niya. Hindi lang siya sigurado kung makakadalo ang mga ito dahil may kinakaharap na problema ang asawa nitong si Crisilda. Sa pagbalik niya sa mundo ng mga tao, alam niyang may masasagap siyang magandang balita. Iyon ay ang pagkawala ng ama ni Crisilda at ng kuya nito na nasa kulungan. Ginawa niya ng paraan para tuluyan na itong makakabayad sa atraso ng mga ito kay Lorena. Sobrang dihado na ng dalaga at ayaw niya ng ganong sistema. Sa kanilang mundo ang batas ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sa madaling salita, buhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Kaya kung mapapansin niyo, kapag nakapatay ka ng engkanto na hindi mo sinasadya, siguradong mamamatay ka rin. Wala nang ibang pumapasok sa isip niya kundi ang mukha ni Lorena. Gusto na rin sana niyang makabalik sa mundo ng mga tao. Ilangan siya ni Lorena. Sa laki ng pagsubok na pinagdadaanan nito, mga dagok sa buhay. Hindi niya hahayaan na walang tamang parusa sa taong gumawa ng bagay na iyon kay Lorena, sa taong minamahal niya. Masyadong nakatuon ang kanyang pag-iisip sa dalaga. Alam niyang nahulog na ng husto ang kanyang loob sa isang mortal. Ngunit paano niya maumpisa ng pagtatapat at panliligaw kung naipagkasundo na siya sa ibang babae? Iba ang kapangyarihan ng Reyna at Hari. Kapag iyon ang kanilang desisyon, wala siyang magagawa. Labag man sa kalooban niya ay kailangan niyang sundin. Para lang kung sang-ayon sa kanyang pagtutol ang kanyang amang hari. Malakas ang kutob niya na ayaw din ng kanyang ama ang desisyon ng kanyang ina. Base na rin sa naging tono ng pananalita nito noong nasa mundo sila ng mga tao. Suportado nito ang kanyang nararamdaman para kay Lorena. Marahil ay dahil minsan na rin itong umibig sa isang mortal. Nakipsilim na nang tawagin siya ng kanyang alagang kabayo. Kung hindi pa ito nagsalita, ay hindi pa niya namalayan na paggabi na pala. Hindi pa ba tayo uuwi? Mamaya may makasalubong tayo mga itiman sa daan. Mapapalaban tayo nang wala sa oras. Yun na nga eh. Masyadong napalalim ang aking pag-iisip. Halika na, umuwi na tayo. Tiyak naroon na ang amang hari, naghihintay sa akin. Wika niya rito. Mabilis silang bumalik sa kaharian. Malayo pa lang ay dinig ng tugtuging pampaindak. Paniguradong maraming bisita ang dumalo sa unang araw ng piyestahan. At alam niya ang pinakauna at mahalagang bisita na naroon ay ang pamilya na Prinsesa Alicia. Hindi niya alam kung paano ang mga ito kakaharapin. Ayos lang ang makipagkaibigan kay Prinsesa Alicia dahil mabait naman ito. Pero ang magpatali dito bilang asawa ay hindi niya kaya. Hindi ito ang gusto niyang makasama habang buhay. Sinalubong agad siya ng ama. Sinubukan niyang hanapin ang kuya sa pero niya, ngunit wala ito. Ama, hindi mo ba naisama si kuya sa pero? Tanong niya. Hindi anak. Kailangan siya ngayon ng kanyang asawa. Lumalala na daw ang sakit ng ama ni Crisilda. Sagot nito. Hindi niya iyon pinansin. Bagkus sa iniba niya ang kanilang usapan. Amang hari, ano itong sinasabi ni ina na pinagkasundo niya ako sa prinsesa ng ikabilang kaharian? Tanong niya ulit dito. Hindi ko sinang-ayunan noon pa man ang bagay na iyan, Asol. Kasi hindi naman namin hawak ang puso mo. Paano ka maging maligaya kung itatali ka namin sa isang ayaw mo? Yun nga ama, ayaw ko kay Prinsesa Alicia. Tulungan mo ko kay ina. Maawa ka naman sa akin ama. Huwag kang mag-alala anak.
Hanggat nandito ako, hindi mabubuo ang plano ng iyong ina. Ayaw kong pangunahan ka niya. Ayaw kong mangyari sa iyo ang nangyari sa akin noon. Aminado naman ako na ginusto kong ikasal noon sa iyong ina para makalimutan si Imelda na isang mortal. Pero minahal at natanggap ko rin sa huli. Pero iba ka naman, Asol. Paano kung hindi ka mahuhulog sa prinsesa? Hindi habang buhay kang magdurusa. Mula sa di kalayuan ay matamang nakikinig ang inang Rena. Tila na'y masmasa naman ito at naintindihan ang sitwasyon. Matagal itong nag-isip bago tuluyang lumapit sa mag-ama nito. Pasensya na anak. Masyado akong nabalagan sa aking pangarap na magkaroon ng malawak na kaharian. Hindi ko na naisip pa ang iyong damdamin. Kung hindi mo kayang mahalin si Prinsesa Alicia, malaya kang makakahanap ng babaeng gusto mong maging kasama habang buhay, Asol. Pinapayagan na kita. Litanya ng Rena. Walang pagsidla ng tuwang nadarama ni Prinsipe Asol sa mga sandaling iyan. Sobrang nagpasalamat siya sa ina. Pagkatapos ng kanilang pag-usap, ay nagpaalam na agad siya para bumalik sa mundo ng mga tao. Hindi siya pinigil na mga ito. Nagulat naman si Lorena sa kanyang pagdating. Ang buong akala nito ay matatagalan bago siya muling makapagparamdam. Hindi ko pa kasi nasabi sa iyong mahal na mahal kita, kaya hindi ako pwedeng magtagal sa aming mundo. Litanya niya. Talaga? Totoo yan? Tanong ni Lorena. Mukha ba akong nakipagbiruan? Muntik pa akong ikasal sa prinsesa ng kabilang kaharian. Mabuti na lang at naintindihan ako ng ina. Bakit mo naman tinanggihan? Anong mapapala mo sa akin? Mahirap lang ako at marumi pa. Huwag mo sabihin yan, Lorena. Walang kapantay ng yaman ng isang pag-ibig. Kaya sapat na sa akin na mahalin mo rin ako. Lahat kaya kong ibigay sa iyo, Lorena. Yaman, kapangyarihan, at kung anumang hihilingin mo. Naiyak sa Lorena sa huling sinabi ng binatang engkanto. Ramdam niya ang labis na pagmamahal nito para sa kanya. At siya rin naman ay minahal na ito ng sobra. Kaya hindi niya na kailangang magpakipot pa. Magpadugdug-aan na siya, di joke lang. Mahal na mahal din kita, Prinsipe Asol. Handa kong ialay ang buong buhay ko sa iyo. Naiiyak niyang sagot dito. Niyakap siya nito ng mahigpit. Napakapit na rin siya dito. Sobrang tuwa ang kanyang nadarama. Balak agad na Prinsipe Asol na maikasal na sila. Hindi siya tumanggi sa kung ano man ang desisyon nito. Masaya rin ang kanilang kuya Sapiro at ang ina nitong si Aling Imelda. Hiling ng ginang na doon na rin sila tumira dahil masyado namang malaki ang bahay. Walang pag-alin lang ang pumayag si Lorena. Kilala niya ang mag-ina. Komportable siyang kasama ang mga ito sa iisang bahay. Ang ama ni Criselda at kuya nito ay sabay naman na binawian ng buhay. Mataas ang garbo at walang pagsisisi sa kasalanang nagawa. Kaya iyon ang napala. Kamatayan. Walang mortal at immortal sa ngalan ng pag-ibig. Hindi mahalaga kung saang dimensyon man kayo galing. Ang pinakamaganda ay ang pinagtagpo kayo ng tadhana. At dito na po magtatapos ang pangatlong yugto ng kabanatang ito. Hindi ko alam kung madudugtungan pa to. Basta kapag marami akong mabasa ng comment na padagdagan pa, ay dugtungan natin ang kwento na to. Sa lahat ng mga nakakinig o nakarinig, nakasalalay ang karugtong ng kwentong ito. Pag wala akong masyadong mabasa na dugtungan pa itong kwento nito, ay hanggang dito na talaga. Kaya ngayon ay pahintulutan ko kayo na kayo ang magdesisyon
Ano sa palagay nyo? Ipagpapatuloy ba natin ang kwentong ito? O putuloy na lamang? Maraming salamat po at God bless sa inyo palagi.